Magandang araw sa iyo, kapatid, at sa bawat nakikibahagi po sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Isa pong mabiyayang araw ang atin pong pagbati sa bawat isa. At ngayon po ay isa na pong magandang balita para sa atin at unti-unti na pong nababanaag yung bagong pag-asa para po sa atin pong ECQ, from ECQ to GCQ up to we are looking forward for the new normal. Yan po yung mga bagong terminology sa atin pong mga kapanahunan ngayon. At ito po ay nalikha at narinig po natin dahil sa kakaibang pangyayari at mga karanasan na atin pong nararanasan sa kasalukuyan. Ganun pa man, mabuti ang Diyos at magpapatuloy po tayo sa atin pong pananampalataya dahil ito po ang saligan ng ating pag-asa. At pamuli, naririto po ako at magpapatuloy po sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. At akin muna pong isi-set ang akin pong PowerPoint presentation. Ang atin pong paksahin sa umagang ito ay patungkol po sa paksa na ang tagumpay ng kabutihan laban sa kasamahan. Kukunin po natin ang atin pong punong talata o ang ganap ng mga kaganapan sa aklat po ng Gawa, Kabanatang 16, talatang 16 hanggang 34. Ito po ay ang ganap sa bilangguan ng Pilipos. Isang araw nang kami papunta sa Pook, Dalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Siya'y nakapanghula dahil sinasapian siya ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami nina Pablo at sumisigaw ng ganito, "Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at pinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabigat na kahoy. Talatang 18, marami ng araw na ginagawa nila iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, "Iniutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesus, lumabas ka sa babaeng iyan." At noon di lumabas ang espiritu. Nang makita ito ng mga amo ng bata na wala na silang pagkakitaan, sinunggaban nila si Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at hinarap sa mga may kapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito, "Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng mga nasa kanyang bahay.
Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at sila'y nagpabautismo, pati ang buong sambahayan. Nang maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno at nakikinig naman ang ilang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas, niyanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan, biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga ito, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay sana siya. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, narito pa kaming lahat." Diyos ang magpala sa bahaging ito ng kanyang salita. At tutuloy po natin sa verse 34. Pagkatapos sila ay sinama niya sa kanyang tahanan at ipaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Napakaganda po ng nangyari. Kung baga sa isa pong brutal at madugong ganap sa una, subalit ito po pala ang dulo po nito ay biyaya ng pagliligtas. May isang bayan na kinubkob ng isang mananakop. Walang maaaring pumasok at lumabas sa syudad dahil napapalibutan sila ng mga sundalo ng kaaway. Ang mga mamamayan ay napuno ng takot. Ngunit isang gabi, may espiyang kakampi ng nakasakop na bayan na nakapasok sa siyudad ng palihim. Ang dala ng espiya ay isang balita na ang mga mananakop ay natalo sa isang digmaan at sa iba pang bayan. Nang nagapi na ang kanilang mga leaders at nawasak na ang kanilang mga armas at hindi magtatagal ay hihina ang puwersa ng kaaway at makakalaya rin ang kanilang syudad. Ang kalagayan natin bilang Kristiyano ay katulad ng kwentong ito. Sa unang tingin, parang tayong lahat ay sukol na sukol ng kaaway. Para bang nangingibabaw ang kasamaan sa mundo. Ngunit doon sa Kalbaryo, ang pinuno ng kasamaan ay natalo na ni Kristo. Hindi magtatagal ay babagsak na ng tuluyan ang kasamaan sa kamay ng Diyos. Meron pong 3 katangian ang kasamaan. 3 characteristics of evil. Number 1 is evil enjoys oppression. Ang kasamaan ay umaalipin. Ang isang tanda ng kasamaan ay ang paggamit nito ng kapwa-tao upang gamitin at alipinin. Kumpara sa Diyos, ang kasamaan ay gumagamit ng tao upang alipinin. Samantalang ang Diyos ay tumatawag ng tao upang gawin silang mga anak ng Diyos. Napakalaki po ng pagkakaiba. And number 2 is evil encourage love of money. Ang manifestation ng kasamaan ay makikita sa labis na pag-ibig sa salapi. Kahit ang Biblia ay nagpapaalala na ang pag-ibig sa salapi ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ayon sa aklat ng unang Timoteo, Kabanatang 6, Talatang 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan,
Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadla sa maraming kapighatian. And number 3, evil craves for power. Isa pang katangian ng kasamaan na makikita sa kwentong ito ay ang kahandaan ng kasamaan upang magparusa kahit sa mga walang kasalanan. Ito ay upang ipakita na sila ang mga nasa kontrol. Ang pagkahuhaw sa kapangyarihan ay isang uri ng kasamaan na dapat iwaksi ng mga Kristiyano. Tayo ay tinawag upang maglingkod sa kapwa at upang makipamuhay sa mga mahihirap at mabababa. Ika nga, if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Dahil ito yung ehemplo na iniwan sa atin ng Panginoon sa kabilaman na siya ay Diyos, kapantay ng Diyos, subalit siya po ay nagpakababa at namuhay bilang isang tao. Tingnan po natin ngayon para po sa pinakapunong mensahe po natin, ang tagumpay ng kabutihan sa masama. Mababasa sa kwento na tuwing makikita ng masamang espiritu ang mga alagad, sinasabi nito na sila ay mula sa Diyos na nagdadala ng balita ng kaligtasan. Ang dahilan ng masamang espiritu ay para tuyain sila at bigla pinalaya ni Pablo ang bata mula sa pagkaalipin ng masamang espiritu. Gayunman sa halipin na matuwa, nagalit ang mga taong umaalipin sa bata dahil pinagkikitaan nila ang panghuhula ng bata. Ibig sabihin, higit na masasama ang mga taong gumagamit sa bata upang pagkakitaan. Sa kabilang banda, makikita natin sa kwentong ito ang mga katangian naman ng kabutihan. Ito naman po ang tatlong katangian ng kabutihan. 3 characteristics of good. Number 1 is readiness to confront evil, even if it will lead to suffering. Righteousness triumphs over evil in a struggle. Dapat may ginagawa ang kabutihan upang magapi ang kaaway. Ang tagumpay ng kasamaan ay bunga ng kabutihan na walang pagkilos. Ang tunay na kabutihan ay handang magsakripisyo, magapi lamang ang mga kasamahang namamayani. Kasamaan ay bunga ng kabutihan na walang pagkilos. Ang tunay na kabutihan ay handang magsakripisyo, magapi lamang ang lahat ng mga namamayani o namamayagpag na mga kasamahan. Sa ganitong paraan, natalo ng Panginoong Yesus ang kaaway sa ibabaw ng krus. Siya ay namatay alang-alang sa atin na kanyang minamahal. Anumang sakripisyo sa ngalan ng kabutihan at hindi ito mawawalan ng saysay at ito ay mananatili. Ikalawa, good is dependent on God. Hindi natitinag ang kabutihan sa pagtitiwala sa Diyos. Pagmasdan na bagamat nagdusa ang mga alagad, hindi sila nawalan ng pananampalataya sa Diyos sa loob ng bilangguan. Sila ay patuloy na umawit at nanalangin. At nakita po natin ang resulta. Ano ho? Ang resulta ng pagpapakasakit ng mga alagad sa ngalan ng kabutihan, sa bandang huli, nakita natin na kumilos ang Diyos sa karanasan ng mga alagad. Pinalaya sila at maging
Ang nagparusang pinuno ng bilangguan ay sumampalataya sa Panginoon. Ang kabutihan ay nagbubunga ng mas maraming kabutihan. Ito ay nagpapalaya at nagliligtas. Ang kabutihan ay gagantimpalaan ng Diyos. Hindi tayo dapat tumigil sa pagsupil sa anumang uri ng kasamahan. Ito ang tanda na tayo ay mga tunay na alagad ni Kristo. Kaya kapatid, sa inaakala mo na namamayani ngayon sa ating kapanahunan ang kasamahan, ang paniniil at ang kasakiman, mga kasinungalingan na kung ano na lamang ang i-inject ng media, ng teknolohiya sa atin, kahit ito'y mga fake news, kahit ito ay mga maling ulat na gagawang paniwalaan ng mga tao dahil napakadali pong iligaw ngayon ng tao. Subalit, huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Tumayo ka, pumosisyon ka doon sa alam mong tama. Ipaglaban mo ang iyong pagiging anak ng Diyos. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya na mabuhay ka sa katuwiran. Magpatuloy sa kung anuman ang ginagawang mga kabutihan, mga ginagawang mga paglilingkod. Walang pwedeng anumang mangibabaw, hindi pwedeng mangibabaw ang masama sa mabuti. Kaya minsan ako ay nagtanong sa aking pagtuturo, sino ba talaga ang tunay na kalaban ng mabuti? Marami po ang tumugon na ang masama. Ang sabi ko, hindi yata patas ang laban dahil hindi pwede kailanman manatili o mangibabaw ang kasamaan sa mabuti. Alam na natin kung ano ang patutunguhan nito. So sa madalit salita, hindi po pwedeng mangibabaw ang masama sa mabuti. Lagi pong panalo ang kabutihan. Kaya kung patuloy po tayo sa kung anuman ang ginagawa nating mabuting bagay, mga paglilingkod, paglingap sa kapwa, pagtulong sa abot ng iyong makakaya, ikaw ay magwawagi, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Tayo manalangin. Ikaw ang nagbigay po sa amin, nagturo na magkaroon kami ng damdamin at malasakit para tumulong sa aming kapwa. Ikaw na rin po ang bumago ng aming mga puso at perspektibo sa buhay kung paanong kami, Panginoon, ay mananatili sa katuwiran at sa kabanalan mo. Gaano man po ang amin pong kinakaharap ngayon ng mga suliranin sa amin pong lipunan, sa amin pong bansang kinabibilangan, o sa kung anuman ang dikta ng panahon sa kasalukuyan, mananatili po kaming matapat at mananatili po kaming nakapanig sa kabutihan na ito po ang tunay na itinuro mo at ipinamalas po sa amin, Panginoon. Marami pong salamat. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa pakikibahagi sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Pangmuli po, Pastora Priscilla Tabilog ay naghahatid sa inyo at nagsasabi na laging may bagong umaga at may bagong pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain po kayo at mabuhay po kayo.